Good morning po mga kapatid. Happy Lord's Day. Salamat po sa Panginoon sa pagkakataon na tayo po ay makakapag-Sunday School. At sa umaga pong ito, ang ating paksa ay discretion versus simple-mindedness. So, napakahalaga po nito sapagkat ang alam natin ay it is just the lack of knowledge that destroys God's people, kagaya na sinasabi ni Prophet Hosea. Pero hindi lang yung kawalan ng knowledge, kundi yung may knowledge, pero he or she doesn't know when to use that knowledge and apply that knowledge sa kanyang buhay is not an issue of lack of knowledge, but discretion. So, very important na makakuha natin ang trait na to. This is the same thing that Jesus did when He was doing His ministry. Remember, nung sinabi ng ating Panginoon kung sino siya at sinabi ni Pedro na ikaw ang Kristo, malinaw ang sagot ng Panginoong Jesucristo. Huwag niyo muna yang ipagsabi. At yun ay pag-a-apply ng discretion. Not because Christ was denying that He is the Christ, but it's because Christ knew discretionally that there was a correct or perfect time for that to be broadcast. So, ganun din sa buhay natin bilang mga Kristiyano, tayo ay kinakailangan na magkaroon ng discretion. At base po sa book na The Power of True Success, yung kulay blue, ang kanilang definition dyan, discretion is using wisdom to avoid damaging attitudes, words, and actions. So, I remember when I was in Young People's Ministry, under the, hindi ko masabing oversight dahil hindi naman church yun but under the facility of our dear Ate Carla, yan yung aming mga napag-aaralan, and now I was honored to I was glad that I will be teaching this in Sunday School. So, maraming mga problema ngayon sa ating mga Kristiyano na hindi lamang dahil sa kakulangan ng kaalaman, kundi kakulangan ng discretion. So, walang eksaktong Tagalog ang discretion, pero ang Tagalog na ginagamit natin dyan ay matalinong pagdedesisyon o matalinong paghatol. So, it is wise, careful, God-governed judgment in speech and action, sa pananalita at sa gawa. At ang mga mako-cover ng ating discussion ngayon ay yung social media theology. Ito yung mga Kristiyano na oversharing. So in all aspect, lahat na lang ng marinig, lahat na lang ng mabasa, agad-agad sinishare. Or kung hindi naman agad-agad nagbibigay ng kanilang mga komentaryo. Isa pa riyan ay yung over-arguing. Yung people are spending too much time arguing back and forth sa kanilang mga opponents and public shaming. So nakakalungkot na even our Reformed brethren nasasangkot sa public shaming. Hindi yung sila yung nasi-shame, kundi sila yung nang-shame. So yun yung nakakalungkot na part doon. Isa pa yung confrontation without wisdom. Just because you know the truth, akala mo agad-agad na magmangongonfront ka o magko-correct ka. So that is a display of lack of discretion. Dahil marami mga Kristiyano ang nag-iisip, if it's true, then I must say it immediately. Kung ito ay totoo, dapat sabihin ko ito kaagad. Kung ito ay mali, dapat ito'y sabihin ko kaagad. So marami mga ganyang Kristiyano na nasa ganyang pag-iisip. Isa pa ay sa issue ng Christian liberty. So maraming Kristiyano, alam nila na hindi kasalanan ng bagay na ito, at dahil sa kakulangan nila ng discretion, ina-apply nila yung kanilang liberty without thinking that there may be someone else there na ma-offend sa kanya.
So, yan yung pagdi-display ng lack of discretion. And another thing is speaking about sensitive issues without care. So, pati ba naman yung excommunication nyo sa isang kapatid, ipinost mo sa social media at nakapangalan pa doon. Pati ang iglesia na allegedly ay inaakusahan nyo na nagkamali ng kanilang pag-exercise ng church discipline ay inilalagay nyo sa social media. At nakikita, hindi lamang ng ibang mga iglesia, kundi ng mga ibang mga tao na ang karamihan pa sa kanila ay hindi mananampalataya. So ang ganyang mga aksyon o kilos ay nagpapakita na mayroon ngang kaalaman, ngunit hindi alam kung kailan ito gagamitin. At yan ay usapin ng discretion. At ang problema, bawat totoo na bagay na natatanggap natin, every true thing received or absorbed is spoken or shared without discernment or discerning whether it is the right time and whether the consequence will harm many people. So this is the problem of today's Christianity. You know the truth, but you don't know where to apply or even speak that truth. Kasi merong tamang panahon sa lahat ng bagay at napaka-basic yan ng Bible. Every, ano sabi ng Ecclesiastes 3:1, to everything there is a season. Alright? So napakaliwanag nun. Ngayon, ano ang premise na ating titindigan? Hindi lahat ng totoong bagay ay dapat agad-agad sinasabi o ipinapamalita. Ang truth ay dapat na ginugobyerno ng pag-ibig, karunungan, at proper timing. So, wala na pala. Okay lang yan. Pero tingnan nyo na lang yung umbrella. Parang yung umbrella, in order for you not to get wet, merong black. Now, yung truth, in order na maging maganda o maging welcoming, ang truth para maging maganda tingnan, dapat ang umbrella nito ay pag-ibig, karunungan, at tamang panahon. Kapag hindi ganun ang nangyari, binaliktad mo yung umbrella, maaaring yun ang truth, pero nasalo niya lahat ng bigat. At ganyan ang nangyayari sa isang Kristiyano na speaking the truth, but without love, without wisdom, and without proper timing. Lalo na kung hindi ko yung magulang yan, di ba? Tapos pinagagalitan mo siya, di ba? So, yan yung mga example, o isa sa mga example. Let's hear from John Calvin. Nag-take na ba kayo ng quiz, yung nauusong quiz ngayon? O sino daw yung theologian affinity mo? Tapos lalabas kung si John Calvin o sila Agustin o... Tinry ko pero hindi ko shinare kasi wala namang may pakialam dun di ba? So, pero lumabas John Calvin. yun yung result sa akin. Sabi ni John Calvin sa kanyang commentary sa James 1:19, we must restrain our forwardness that we may not speak unreasonably. Bakit niya kinoment yan? So, buksan natin yung James 1:19 dahil dun siya nag-comment. James chapter 1 verse 19. Unless otherwise quoted, lahat po ng aking babasahin ay from the New King James. Ano sinasabi sa James chapter 1 verse 19? So then, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath. So, isang magandang verse for discretion. At yan nga ang comment ni John Calvin. Iwasan natin ang ating sarili sa forwardness. Ano yung forwardness? Yung mapadalos-dalos. Yung may matanggap, may gagawin agad. May action agad. Sabi niya, that we may not speak unreasonably. Para hindi daw tayo makapagsalita
unreasonably. Sipin na lang natin na until now, ay nai-influensyan tayo ng kasalanan and tayo ay nandito pa rin sa this age. Bagamat overlapping tayo sa age to come. So, taglay-taglay pa rin natin in our mortal body yung sinfulness. At ang reason kung bakit ang Christian nagiging mahusay na sa pananalita ay dahil may guidance siya ng Holy Spirit. At ang guidance ng Holy Spirit sa kanya is that the Holy Spirit gives time for that person to think and to apply the principles of the Scriptures. Kapag ka meron kang na-receive, ang unang aandar sa'yo ay yung emotion mo na weak. At kapag yun ang naunang nasa'yo at nagsimula kang magsalita, yun ang lalabas sa'yo. Kaya unreasonable. Kesa sa Kristiyano na may natanggap na balita, mabigat na balita, o hindi magandang balita, maaari nakakasakit sa kanya, pauhupain niya yung unang tumatakbo sa kanyang isip. Mananalangin siya. At kapag binigyan na siya ng Diyos sa pamamagitan ng banal na spirito at sa pagkakasangkapan ng salita ng mga prinsipyo na dapat niyang isaalang-alang sa kung ano man ang kanyang narinig o pinagdaraanan, ay magiging mahusay na siya sa pananalita. At alam niya kung ano ang tugon doon sa bagay na yon. Kaya hindi masama na magsabi na hayaan mo muna akong pag-isipan ito o pagbulayan ito. Masyado akong nabigla. At gusto ko muna itong bigyan ng pansin. Ayan. So, hindi kaagad-agad, nakagaya ng mga dati nating kagrupo, na kapag may sinabi, dapat meron ka na kaagad ngayon na desisyon, ay yun ay nakakapurol ng mahusay na desisyon. So, ano ang ating makukuhang aral tungkol sa ating pag-aaralan? Ang discretion, it is knowing what is the right thing to do or say, and when, where, and how to do or say it. Yan. So yan pong isipin natin, ito ang ating babaunin sa umagang ito. Ang pagiging discreet is the adjective of discretion. Ang pagiging discreet ay yung alam natin kung ano yung tamang bagay na gawin o sabihin at kung kailan, saan, at paano ito gagawin o sasabihin. And in that, let's open our Bible in Proverbs chapter 2, verse 11. Proverbs chapter 2, verse 11. Ganito po ang ating mababasa. Discretion will preserve you, understanding will keep you. Napakahusay na sabi ng isang matalinong tao. Ang discretion ang pepreserva. Ano ba yung pagpepreserva? Yung magpapanatili sa'yo. Ang kaunawaan ang mag-iingat sa'yo. So, tambal yan. Hindi ka naman pwedeng magkaroon ng discretion, wala kang alam, di ba? Pagkatambal yan. Kaya kasunod ng pagkakaroon ng kaalaman ay ang discretion. So, discretion, based sa text natin, dahil preserve, meaning protective. Nagpo-protect, nag-iingat. Iniingatan ang isang Kristiyano sa kasalanan, sa kahangalan ng desisyon, at sa mga trouble na hindi naman dapat nangyayari sa isang Kristiyano. Kaya, hindi porke truth ang hawak mo, ay matik ginagwardyahan ka ng truth. Bakit? Kasi may tamang hawak yan. Bigyan ko na example. Kahit sabihin mo na may espada ka, at iingatan ka ng espada mo sa kaaway, pero kung mali ang handling mo, hinahawakan mo yung talim, yun yung hinahawakan mo, di ba? Habang nangaamba ka ng ibang tao, ikaw ang nasasaktan ng hawak mo. So, ganun ang ibig sabihin ko sa mishandled truth.
You may have the truth, pero garupal naman yung bunganga mo, di ba, sa kung paano ito sabihin. O ipinangahambalos mo, natuto ka lang ng doctrines of Greece, inaway mo na yung mga Arminian, di ba? So, yung truth, nagiging weapon against you. Hindi against sa kanila. So, yun yung mishandled truth. At ano ang reason doon? Kawalan ng discretion. Kaya, ang discretion, iniingatan ka, pinoprotektahan ka. Di ba? Kaya, kung may hawak kang espada, ang discretion doon, yung sinusuksukan ng espada. Para kahit hawakan mo, hindi ka mahihiwa. Hindi ka magkakaroon ng mga lacerations. So, sa Proverbs, ang discretion ay malimit na ikinakabit sa karunungan, sa self-control, at sa makadiyos na paghatol. Hindi ibig sabihin ng makadiyos na paghatol ay religious. Hindi yun ang equal. Pag sinabi natin na makadiyos or godly, something that you are doing for God. Something that you are doing for God and you know that God approves it. So paano yun ginagawa? Sa principles ng scriptures. So if you are applying the principles of scriptures and doing it for God, that's godly. Hindi yung kunyari, nagsimba ko, godly ito. Hindi ganon. So dahil lang spiritual, hindi ganon. Mali nga ang definition ngayon ng mundo sa spiritual Lahat ng bagay na tungkol sa hindi material, spiritual daw. Hindi ganon ang application nun. Spiritual means spirit-led. So, kaya para sa mga Kristiyano lang yung word na spiritual. Hindi ito para sa mga unbeliever na nagyo-yoga o kung ano pa man na sa tingin nila ay spiritual. They may be religious. But of course, there is a false religion. Pero walang false spirituality. Kasi spirituality means a person being led by the Spirit of God. At hindi nabibigo ang Holy Spirit na i-lead ang isang tao sa direksyon na nais ng Diyos na siya'y tumahak. At tayo yon bilang mga tao na lumalakad sa landas ng pagpapakabanal. There will be fluctuations along the way. Di ba? There will be times where a person will fall. But that person will not fall away from grace. Kaya, ibabangon siya ulit, di ba? So, ng ating Diyos. Basic yan sa perseverance of the saints na topic, di ba? So, now, anong ibig sabihin ng discretion? Ang discretion ay karunungan na applied sa real life decisions, sa mga pananalita, at sa behavior. Ano ngayon ang pagkakaiba ng wisdom at discretion? So I created a table there which is helpful way to understand the difference between the two. Again, we will say the differences not because we want to compartmentalize. We will say the differences para lang makita ang distinction. But then again, they are entwined. Ibig sabihin, sila ay dapat na magkasama. Ang wisdom, it knows what is right. Alam kung ano ang tama. Kaya kapag nagbabasa ka ng Bible, nalalaman mo kung ano ang tama. Tama ba? So kapag ka nagbabasa ka ng Bible, nalalaman mo kung ano ang tama, therefore nagkakaroon ka na ng wisdom. Alright? But discretion is, it knows how, when, and where to do what is right. Okay? Kaya, sabi po ng Bible, mag-asawa ko. Oh, that's wisdom. Because you know that's true. Pero dito ka masusukat. Kung hindi ka pa nakakatapos, wala ka pang trabaho, di ba? Wala ka pang maayos na finance. Tapos sasabihin mo, dahil sabi ng Bible, mag-asawa ko, mag-aasawa ka ngayon? Di ba? Anong kulang sa'yo? Discretion. Kahit tama yan na sinasabi mo, pero hindi mo siya ginagawa sa tamang paraan, tamang panahon, at saan, kailan dapat, kulang ka ng discretion.
Ang wisdom ay kaalaman. Pero ang discretion ay application ng kaalaman na yon. Ang wisdom ay kaunawaan or understanding. Pero ang discretion is careful action about what you understand. Kaya ang Kristiyano, uso sa atin yung nagbabasa, tapos pag i-apply na natin, babalikan yung binabasa. Baka may nalimutan ako dyan. Isang hakbang na nag-work, pause, balik uli ako. Tingnan ko uli kung tama ba itong ginagawa ko. Kaya minsan, pag nagkakalas ako ng motor, pinipicturean ko yung una kong kinalas, yung pangalawa, yung pangatlo, para pag ibabalik ko na, alam ko kung ano yung dapat mauna. So, that's the application of discretion. Hindi yung basta tira bahala ka dyan. Lahat naman ng gamit, meron ako, di ba? Tapos kung kailan nabalik mo na lahat, bigyan mo nakita, may tornilyo pa dito, saan kaya to? Di ba? So, kakalasin mo na siya uli. So, may kaalaman ka, pero dahil masyado ka rin kumpiyansa sa kaalaman mo, nalimutan mo na may proper timing at may tamang mga pamamaraan. Di ba? So, tinan mo yung mga mekaniko na walang pakialam dahil hindi naman nila motor. Basta pokpok dito, pokpok doon, di ba? Magkanda gas na yan, bahala ka. Basta magawa ko yung gusto mong mangyari. Di ba? So, yun yung may kaalaman pero walang discretion. So, what is the point? Discretion is wisdom applied carefully. Kaya mga kapatid, sino ang may discretion? Maingat lagi. Maingat magsalita. Maingat magdesisyon. Maingat sa lahat ng bagay. Di ba? Ano mo yung ang bilis-bilis mo nga? Mabilis ka sa alas 4. Pero, alam mo yon, daming mali, daming sablay. Kaya minsan natatakot ako dyan kapag inaasahan kita na medyo mabagal ka pa kasi hindi mo pa masyadong kabisado to. Pero ang bilis mo. So, yung iba pupurihin yon. Ang galing mo, genius ka. Pero ako question sa akin yon. Bakit? This is the first time you're doing this. At ang bilis mo. There must be something na dapat mong i-correct. At yun nga, pagka lumabas na yung outcome, kita mo na kung ano yung mga mali. Diba? So, carefully, in real situations, lalo na sa pananalita, sa mga pagdedesisyon at sa behavior. Right? Or sa pag-uugali. Ngayon, ano yung mga popular issues na kung saan ang discretion ay hindi ginagawa? Una, sa social media theology. Yung mga nandoon sa Facebook Theological Seminary. Diba? So ito yung mga nag-overshare. Lahat na lang ng bagay may sinasabi, lahat na lang ng balita, may komentaryo, over-arguing, nakikipagtalo, mga keyboard warrior. Diba? Meron pa nga akong kilalang reform. Kaawa yung ka-opponent, may mga what the F? What the F? Pag curious kayo, sabihin niyo sa akin, bibigay ko sa inyo yung pangalan. Bakit? Public naman yung ginawa eh. Di ba? So, alin mo yung sinasabi mong apologist ka, pero ganun ka. Di ba? And you are publicly shaming other people. Mga matatalino sa akademya, pero stupido sa totoong buhay. Yun ang tingin ko din. Di ba? Magaling kang makipagtalo kasi nagbabasa ka ng mga libro. Pero sa totoong buhay, stupido ka. Kasi kung hindi ka stupido, hindi ka ganyan kumilos. Tama ba? So, ganun yun. Kaya ang Kristiyano, mabini, mabini. Sa babae, mahinhin. Di ba? Hindi lagalag. Yung mga reform na babae na apologist, dinaig pa yung mga lalaki. Tapos malalaman mo, walang simbahan. Di ba? Kaya, shame on you. So, yun lang ang masasabi ko sa kanila. Tapos sabihin nila, tayo daw na mga tatahi-tahimik. Kaya daw tayo tatahi-tahimik kasi daw, hindi daw natin inaaral yung mga inaaral nila. Isa na namang statement ng stupido. Unang-una, kaya nga kami tahimik, di mo nga alam kung ano nasa isip namin, di ba? Ba't mo kami sasabihin, di namin alam yung pinag-uusapan niyo? Di ba? O baka alam lang namin kung kailan kami magsasalita. Di ba? So,
Nakakalungkot, di ba? Ang dami niyan. So, sabi nga ng isang pastor, ang dami na nila, huwag ka nang makisali. Buta naman pumino yung mga miyembro niya na dati ganun din. So, marami mga Kristiyano nakikipag-argue publicly tungkol sa theology harshly. At ang iba naman ay nagpo-post ng kahit ano na hindi nila pinag-iisipan. Kakasabi lang ni Trump kanina na bobombay niya yung Iran. May post na siya agad tungkol doon na para bang kala mo nakausap niya si Trump. Ganun yung datingan. Ang ingay, di ba? Kahit nababasa mo lang, parang naiingayan ka. Kaya minsan dumarating yung point na pinipindot ko na yung ayoko makita ang mga post nito. Hindi ko man i-unfriend, pero pinipindot ko na yung ayoko makita ang mga post nito. Diba? So, natutuwa na lang ako sa mga kino-commercial ng Shopee kasi sa ganyan. So, ang problema, ang information na na-absorb, confirmed man na true or hindi ibig sabihin na agad-agad mo tong sasabihin. As it can cause harm instead of building up others. Diba? So, lalo na sa ating grupo, bigla kang umiba ng posisyon dahil may nabasa kang libro, tapos agad-agad mong isi-share, ginigimbal mo ang mundo ng mga nagkakaisang Kristiyano. Kaya kahit sabihin mo, ito yung truth, dapat malaman natin yung truth. Ang challenge ay dapat always reforming. Diba? Yan ang lagi sinasabi nila eh. Pero teka, ano ba ang utos sa Bible? Always reforming o building up each other? Yung always reforming, Ecclesia Reformata, Semper Reformanda, Secundum Verbum Dei. Prinsipyo yan ng Reformation. Kasi galing tayo sa kasaysayan na hinamon tayo ng mga na-rediscover na truth. Sabi nga ng isang pastor, hindi yan bagong aral. Nandyan na yan. Hindi tinago lang sa atin. Diba? Kaya nga Dark Ages. Ngayon na na-rediscover, doon nag-apply yung always reforming kasi isa-isa nilang na-unfold. Kaya nag-expect sila na after nating makamove on sa sola fide, meron na namang isa. Pagdating naman sa usapin ng vocation, ganyan-ganyan kasi ina-unfold nila, nire-rediscover nila. Pero mga kapatid, nandito na tayo sa panahon na libo-libong mga Kristiyano na sa loob ng 2,000 taon. Maraming mga council ang nagpakababad na dyan sa Biblia. At binigay na sa atin ang mga dokumento para ingatan tayong hindi mabalik doon sa mga heresy na isinilang noon. Ano pa naman ba yung i-reform mo ngayon? Hindi ko sinasabing wala na tayong need baguhin. Pero kung diyan ka lagi nakatingin sa dapat akong may baguhin, makakalimutan mo yung building up each other, nagke-create ka ng discord. Hindi ka nagke-create ng edification. Kaya hindi ako believe sa mga Kristiyano na laging ipinaglalandakan yung alam nila. Kasi mishandled yun. Alright? Kaya nga dapat diyan dinadala sa pulpit kung ano yung nababasa mo sa iyong study table. Kaya ano ang sabi ng Proverbs 17:27-28? A man has joy by the answer of his mouth, and a word spoken in due season. How good it is! Talino ng nagsasabi ng kawikaan na to. Even a fool, when he holds his peace, is considered wise. When he shuts his lips, he is considered prudent. Kaya ang karunungan, hindi nasusukat kapag ka sinasabi mo kung ano yung mga alam mo, hindi doon. Gusto mo malaman kung matalino? Gusto mo malaman ng mga tao kung matalino ka? Hindi yung kapag sinasabi mo kung ano yung alam mo, o yung talagang nakikisausaw ka sa kung anong mga usapin, nakakala mo yung komentarista ka o kung ano pa man. Pero ang talino ng sinabi rito, ang tao ay may saya sa sagot ng kanyang bibig. At ang salitang sinasabi sa tamang panahon, gaano ito kaganda.
Diba? Dahil may tamang panahon para sabihin ang dapat mong sabihin. At sabi pa dito, kahit ang hangal, yung hangal, may hangal, yung bobo, diba? Yung stupid, diba? Sabi kasi nila, wala daw taong bobo eh. Yung nagsabi ng bobo yun, diba? Ang daming sinasabi sa Bible na may taong bobo, ang dami eh. Oh. Ang mali, yung sabihin mong bobo sa lahat ng bagay. Dahil ang mga bobo, may katalinuhan yan sa ibang bagay. Pero sa mga ibang issue, yon pwedeng hangal siya doon. So, kahit daw ang fool, kapag daw siya ay nag-promotor ng kapayapaan, ibig sabihin, hindi siya nanggugulo, wala siyang sinasabi, nagiging matalino. At kapag isinara niya ang kanyang bibig, nagiging matalino. Yung pala sikreto sa sikreto sa walang alam. Wag na bobo. Walang alam kasi yan, medyo nakakarelate tayo. Ano ang sikreto sa walang alam? Manahimik ka diyan. Pag nanahimik ka diyan, mapayapa. At bukod sa mapayapa, matalino ka. Bakit? Kasi nanahimik ka kung wala ka talagang alam. Ganun lang. May mawawala ba sa'yo? Kapag ka nagmatalino-matalinohan ka dyan, may mawawala sa'yo. Dignidad mo. Lalo na kapag napatunayan ka ng mga tao nasa paligid mo, itong taong to, daldal ng daldal. Wala namang kaalam-alam sa sinasabi niya. Di ba? Ba, mga ka-clear? So, not every true thing must be said publicly. Hindi lahat ng totoo. Lalo na kung ibang simbahan yan. At hindi rin dapat immediately. At hindi rin dapat harshly. Alright? So second, doctrinal arrogance o yung pagiging arrogante sa doktrina. Tandaan po natin mga kapatid, napaka-common ito. Lalo na sa mundo ng mga Reformed. Especially among those who love theology. Bakit? Ang problema, mas minamahal ng maraming mga aral yung pagiging tama more than loving people and pride disguised as contending for the faith. Ito yung mga Kristiyano na very studious, passionate sa truth, passionate sa doctrines and theology, kahit makakasakit sa kapwa nila o makakasugat sa kausap nila, basta sasabihin na lang nila sa'yo, this is the truth, no matter what. Ay, contending for the faith. O no? Da? Pinaglalaban ng, hindi ka naman niya kinakalaban, ba't mo sinasabing contending for the faith? Misapplied context eh. Yung pinatutungkulan niyan, yung talagang direktang umaatake sa atin eh, sa mga doktrina natin. Ito naman mga to, nakikinig naman sa'yo eh. Di ba? Ba't mo gaganon eh? Magsa-soul win ka, yung word na soul win. Magsa-soul win ka, tapos ang dating mo, nakikipag-debate ka na dun sa kausap mo. Di ba? Ano ba naman yun? Basta binigyan ka na ng pagkakataong pakinggan, huwag mo na siyang ituturing na kaibayo. Di ba? Ano ba yung kaibayo? Kaaway, di ba? Kaibayo. Ngayon, kapag direkta niya ng tinututulan ng katotohanan, doon mo i-apply yung contending for the faith. Pero, we wrestle not against flesh and blood. Diba? But against principle. So, anong ibig sabihin ito? Ilayo ang personal na damdamin dyan. Diba? Because at the end of the day, ang pinagtatalunan nyo ay prinsipyo. Whether you like it or not, ang pinagtatalunan nyo, prinsipyo. Bible yan eh. Di ba? Siya Bible din hawak niya. Ang problema nyo, interpretation nyo dyan sa ginagamit nyo. So ano ang tamang pakikipagtalo? Sa prinsipyo. Huwag mo siyang i-ad hominem, atakin mo yung personality niya, ba at kung ano-anong sasabihin mo sa kanya, tapos yung mga wala nang may argumento, issue na lang tungkol sa kanya yung sinasabi mo, or better yet, dapat di ka na lang pumunta sana doon. Kung hindi mo pala kayang mag-handle ng ganun. So, ano sabi ng Ephesians 4:15? But speaking the truth in love.
may grow up into Him, into all things, which is the head, even Christ. So paano daw natin sinasalita ang katotohanan? Sinasalita natin ang katotohanan sa pag-ibig. Kaya ganyan lagi. Kaya dapat tanungin mo muna kung ang kakausapin mo ay mahal mo para maging tama yung sasabihin mo. Kasi pag tinitingnan mo yung kausap mo, kaaway mo, iba talaga yung magiging tono ng bibig mo. Di ba? Iba yung magiging tono ng sasabihin mo. Tunog talagang parang pinapalayas mo. Di ba? Pero kung yan ay kapatid mo, nagkasala man yan, o kahit sa'yo man yan nagkasala, bago mo siya kausapin, ano mo muna, mahal ko tong kapatid ko na to. Para ma-umbrella. Para yung truth na sasabihin mo, salain. Di ba? Mahal ko tong kapatid na to. Sinaktan niya ako, pero sugatan din siya. Kaya siya gano'n. Dapat din tayo mag-isip, di ba? So pagkakausapin ko siya, dapat usap na magpapahilom ng sugat. Pero totoo yung sasabihin mo. Hindi ka pa rin magko-compromise. Diba? Kapatid, naiintindihan kita kung ba't ka nagkakaganyan. Siguro, ay masyado ka naming napabayaan o hindi ka namin napagtutuunan ng pansin. Pero ganun pa man, yung pamumuhay mo ngayon ay hindi pa rin kalugod-lugod sa Diyos. Di ba? So, nandun pa rin yung truth, pero maingat ang pananalita. At nag-e-emphasize ka at nagsisympathize ka. Yeah? What if ikaw yung nasa shoes niya, di ba? Siguro pa ako rin. Ay nasa ganyang kalagayan, magiging ganyan din ako. Salamat naman sa Diyos at hindi naman nangyari sa akin. Hindi pa nangyayari sa akin. So para walang tuldok, di ba? Para isipin niya, at least inaamin mo na pwedeng ikaw din ay maging ganito. So gaano kaganda yun, di ba? So magiging open siya sa iba pang mga talks. Kesa sa repent. Repent, di ba? Bago yung pamumuhay mo, di ba? Hindi na may kinig sa'yo. Baka hindi na yung sumama, di ba? So, ganyan ang mangyayari. Kaya mga kapatid, without discretion, ang truth ay nagiging weapon instead na tool for edification. Dapat yung distillidor, yung screwdriver, na dapat tutulungan ka lang para higpitan ng tornilyo o luwagan ng tornilyo. Tapos yung nakatingin sa'yo, mali yung ginagawa mo. Tinusok mo dahil nagigil ka sa kanya. So naging weapon, yung screwdriver na hindi naman siya dapat para doon. Di ba? So yun ang sinasabi ko. Ang truth na mali ang paghawak, nagiging patalim kaysa nagiging tool lang dapat para sa ikakaayos ng mga kapatid. At ikatlong issue ay yung Christian liberty issue. Dito, marami mga Kristiyanong walang discretion. Narinig lang na pwedeng uminom ng alak basta in moderation. Biglang ipopost uminom ng alak. Di ba? So, ano ba naman yun? So, many online debates today, kagaya ng alcohol, gambling, clothing, yan, yung mga reform na sinabi, ay, hindi na pala namin kailangan maging mahaba bestida pagdating ng linggo. Diba? Parang gala yung atinan. So, hindi ganon. Kawalan ng discretion yan. Kahit sabihin mong may freedom ka to do it at hindi yan tinitingnan as sin, pero if you're doing it just because of your freedom without considering the weak faith of others, para sa akin, may sin ka doon. Alin? Wala kang pagmamahal sa kapatid. Di ba? Wala kang pagmamahal sa kapatid. Alam mong mahina sila sa bagay na yan. Talaga mo na yung paglandakan mong ginagawa mo yan. Diba? Kahit sabihin mong meron kang karapatang gawin yan. At saka madamot ka. Madamot ka. Ibig sabihin nun, hindi mo kino-consider ang ibang tao. Selfish pala, selfish. Hindi mo kino-consider ang ibang tao. Sana, i-keep mo na lang yan. Diba? Kesa matisod ang iba dahil sa'yo. So, nagiging problema, bawat bagay ay nagiging public debate at hindi na nagkakaroon ng sensitivity ang mga Kristiyano sa mga mas mahihinang kapatid.
Para bang lagi na lang sinasabi, daigin mo yung konsensya mo. Di ba? Alam nga naman mag-adjust kami sa'yo. Alam namin, walang mali dito. Di ba? Ayusin mo yung sarili mo. Di ba? Ano nga yung sinasabi natin? Siyempre, pag bago yan, ano ba yung bago? Novice. Pag bago siya, hayaan mo muna siya sa kung ano yung bit-bit niya. Pag nandyan yan, lagi umupo, lagi nakikinig, daanin natin sa Sunday school, sa preaching, ang mga unti-unting pagtatama sa akala niyang mali. At kapag ka nanggaling na sa kanya, na na-realize ko na hindi naman pala, then, tsaka mo aminin sa kanya, di ba? Aminin mo ko alam. Pero di ba? Yung ipaglalandakan mo, dahil sabihin mo, ano, na-open ka? Ba? Magbasa ka ng Bible mo kung talagang nakaka-open to. Maraming ganyan. Di ba? Tama nga ginagawa mo, mali naman espiritu mo. Di ba? Kasalanan pa rin sa Diyos. Kaya, ano sabi ng Roma 14:21, it is good neither to eat meat nor drink wine, nor do anything by which your brother stumbles or is offended or is made weak. Halino na sabi ni Apostol Pablo, kaya mas mabuti, wag na lang kumain ng karne, o baboy, ganyan, o uminom ng alak, o anumang bagay na makakatisod sa kapatid. Kahit sabihin mong, di ba, na walang masamang kumain ng baboy, yun nga yung nakagawin nila eh. Sa tingin nga nila, masama yun eh. For their sake, i-restrain mo muna ang iyong Christian liberty. Alright? Huwag ka magdedemand. Ba't walang baboy dito sa tanghalian natin? Di ba? Hindi naman yan binabawal ng Bible. Di ba? Sira ulo yung Kristiyanong yun. Kasi hindi niya kino-consider ang mahinang pananampalataya ng iba niyang mga kapatid. Pipilitin mo yung maliit na bata na maging matanda agad. Ganun ang gusto mong mangyari. Di ba? Ganun ang gusto mong mangyari. Gusto mo yung 5 years old, utak na ng grade 6 o utak na ng high school. Ganyan ang gusto mong mangyari pag pinipilit mo sa isang kapatid ang Christian liberty mo. Ang point, lawful ba ito? Wise ba itong gawin? Kahit tama yan. Tama yan. Pero ang tanong dyan, dapat ba to? Matalinong hatol ba to? Makakatulong ba to? Makaka-edify ba to? Di ba may 4-way test na nakikita natin sa mga kalsada? Ganun yan. Helpful ba to? Makakatulong ba to? Magkakaroon ba ng benefits ang iba dahil dito? Kahit sabihin mong yan ay truth. Tayo kasi mga Reformed Baptist, we know the truth. Ang nagiging problema, discretion. Paano natin i-handle at kailan natin dapat sabihin. Kaya kung nagbabasa kayo ng book, at yung book ay napakaganda, namnamin niyo muna. Yung tayo muna makinabang doon sa sarili nating, kapag napatunayan natin in life na talagang, oh, this is how it works. Napag-aralan mo na ng gusto, then, begin to speak. Hindi yung sasabihin mo kagad, tapos ikaw rin naman pala, di mo rin pala napapatunayan pa. Pag pumali yun, kung sisisihin ka. Diba? So, yan ang mga dapat nating i-consider. Kaya tandaan natin, wisdom knows what is right. But discretion knows the right time, place, and way to do it. Sinabi ko na kanina. Hinighlight ko lang ulit. So, ang example na mapapakita ko sa inyo before we close ay yung red fox. Yung red fox. Yung ano ba yung fox sa Tagalog? Wala, no? Aso lang din, no? Pero iba kasi yung fox eh. Wild. Lobo. Wolf. Oh, ang lobo. Wolf. Ang fox. Pero parang aso rin eh, di ba? Kaya lang itim yung inye eh. Di ba? Kaya medyo ang hirap niya makita. Pero sa akin kasi, may kulay. Ayan, may kulay. Kaya kung gusto niyo makita yung true copy, sasend ko sa inyo. Soro. Ayan. Yung si Soro yung may espada, di ba?
Yung Puss in Boots. O iba ba yun? So si Zorro, ang Zorro ay isang example ng pagpapakita ng discretion. Dahil bawat step niya, tinitiyak niya na malilito yung kanyang mga kalaban. Ang ginagawa niya, nagke-create siya ng malaking circle. Tapos bigla siyang tatalon ng mataas at malayo para hindi na malaman ng kaaway niya kung saan siya pumunta. So, bawat dinadaanan niya, ginagano ng buntot yung trail para hindi malaman ng kaaway niya kung saan siya pupunta. Ang discretion, sisikapin mo na hindi nababasa ng ibang tao kung ano yung tumatakbo sa isip mo. Especially kung ikaw ay nasa panahon ng pagsusuri pa lang o nag-exercise ka ng judgment, observation. Yung kasi ginagawa ng maraming Kristiyano ngayon eh. Nag-o-observe pa lang sinasabi na, di ba? Na-obserbahan ko ang politician na to. Na-obserbahan mo pa lang pala eh. Sinasabi, di ba? So, ang discretion, you don't leave a clue to everyone sa kung anong ginagawa mo, anong nasa isip mo. Sa trabaho, maraming ganyan eh. Nag-iisip pa lang mag-resign, binobroadcast eh, di ba? Isip na ako mag-resign. Di niya alam kaso yun eh, di ba? So, kahit tama, at kahit sabi mo maganda intention mo, pero hindi ka matalino kung kailan ka dapat magsalita, kailan mo dapat yan sabihin, kailan mo dapat yan i-act, damage pa rin. Kung ano yung distraction na nangyayari because of lack of knowledge, is same thing kapag lack of discretion. Pareho lang. Anong sabi ng Panginoon kay Hosea? My people are destroyed because of lack of knowledge. Pero ang destruction na yun is same kung lack of discretion. Kaya mga kapatid, maging hamon sana sa atin na kung tayo ay may nalalaman, may natututunan, may bagong kaalaman na naidadagdag sa ating kaisipan, huwag tayo mag-iwan ng bakas. Lalo na kung unnecessary naman ito. Hindi kailangang malaman ng ibang tao. At kung tayo man ay nasa pag-iisip na ng gusto nating sabihin na, dapat alam natin kung kailan yung right time, right audience, right venue. Diba? Hindi laging sa social media at sa kung saan-saan. Ang taong nagpa-practice ng discretion, alam niya kung sino yung hindi discreet. Kaya, hindi porket tahimik ang isang Kristiyano, ibig sabihin, wala siyang alam. Ang Kristiyano na may discretion, alam niya kung kailan niya ipapaalam yung kanyang alam. Diba? Parang NBI natin, nag-iimbestiga tapos nagpapa-press conference. Diba? Ano yun? Eh paano kung yung mga sinasabi nyo, hinahunting? Eh di alam na nila, di ba? Si ano po ay nabalitaan, nasa Baguio po. Eh di kung nasa Baguio siya, alis na siya doon. Kasi sinabi niya eh. Di ba? Hindi naman mga bobo yan eh, dahil mga nag-aral naman yan eh. Pero anong wala? Discretion. Yun yung pinag-uusapan natin ngayon. So, hindi lahat ng alam ay dapat nating ipaalam. May tamang panahon kung kailan natin ipapaalam kung ano ang ating alam. Manalangin tayo. Dakilang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay, nilikha nyo rin ang tamang panahon ng paglalapat ng katotohanan at kaalaman. Lalong-lalo na po sa redemptive history, hindi nyo isang bagsakan na ipinahayag ang kabuuan ng kung sino ka at ano ang ginagawa mo. Ilang libong taon bago dumating sa panahon namin ang kompletong kaalaman tungkol dyan. At hindi pa nga ito kompleto sapagkat ang kaalaman sa iyo ay incomprehensible. Ngunit ang punto, O Diyos, matutunan namin, gaya po ng ginawa nyo, na ang mga bagay na alam namin o ginagawa namin ay hindi
matalino na kilos na ito ay agad-agad po naming sabihin, ipaalam, o ipakita. Sapagkat maaring ang katotohanan na alam namin ay maging mapanakit kaysa mapag-ingat po sa amin. Kaya o Diyos, tulungan niyo po kami na i-apply ang discretion at maging discerning kami sa mga tanong na ito ba ang tamang panahon? Ito ba ang tamang tao? Ito ba ang tamang lugar? Para maingatan kami na hindi magkamali sa hakbang na amin pong pupuntahan. Kaya magiging posible lamang po ito, O Diyos, kung patuloy na kami magpapasakop sa Espiritu Santo at sa kanyang paggamit sa inyong salita. Kaya gaya po ng sinasabi ng salmista, your word we have hidden in our hearts that we might not sin against thee. Kaya sana Lord ay ma-apply din po namin ito sa amin pong mga practical na pamumuhay na nakakalugod po sa inyong harapan. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa lack of discretion na nakikita niyo sa amin at nakikita ng ibang tao sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Any question? Father Morin. Thank you po sa Sunday School. Ang tanong ko is, ano pong sin or kasalanan ang nakapaloob kapag wala pong discretion or hindi po ginamit ng tama? Kaya binigay ko kanina yung mga example na magiging hurtful ito, 'di ba, sa mga tao, especially sa mga makakarinig. So isa na din yung sin of offense, yung ma-offend mo o maging stumbling block ka sa kausap mo. Sin of unloving is another thing. Dahil nga, basta mo na lang sinasabi ang truth without love. So, marami na mga kasalanan. At sin of ignorance, dahil hindi mo inaalam ang tamang panahon, tamang venue, tamang tao na dapat pagdaanan bago natin sabihin o gawin ng isang bagay. So, sa batas, ang kawalan ng discretion ay reckless imprudence. So, kahit sabihin mo na hindi mo sinasadya na makabangga, pero ang sisisihin doon ay yung kawalan mo ng pag-iingat. So, ganyan din sa isang Kristiyano na hindi kino-consider ang pag-iingat, kaya siya nagkakamali. Hindi pwedeng sabihin ng Kristiyano, hindi ko naman kasi alam. Hindi ko naman motibo 'yon. Hindi 'yon nagwo-work sa Christianity. Kasi binibigyan tayo ng Bible ng wisdom on when natin dapat sabihin ng isang bagay at kino-consider natin lahat ng factors. So sa pagiging hindi careful ay kasalanan na 'yung kaagad. So kaya ang Kristiyano inaasahan nga, sabi nga ng Bible, na maging matalas sa pakikinig, pero mabagal sa pagkagalit. Di ba? So, slow to wrath, swift to hear, slow to anger. Di ba? Yun yung inuutos sa atin, na dapat maging machinery ng pamumuhay ng isang Kristiyano. Question? Sister Crystal. Kasi some of us believe na truth actually hurts naman talaga, especially makasalanan kasi tayo. So, naniniwala din ako doon. But, how can we differentiate the word deference sa discretion? Yung deference naman is yung last time na pinag-aral natin. Kaya inuna ko yung discretion. Dapat dependability. Dependability muna bago itong discretion. So, sa pinag-aralan naman natin last time is deference. Kahit alam mo, pero may tao na nangunguna sa'yo, hindi mo guguluhin yung kaisahan na meron dahil lang pinipilit mo yung tama mo. So yun din yun nandito. Para mangyari yung deference, kailangan may discretion ka. Kahit sabihin mo na, kunyari, mali yung leader namin dun .
Ang discretion is this. Kapag ba itinama mo siya ngayon, mapapanatili mo ba yung pagkakaisa o magugulo yung samahan? Yun. Kaya kapag hindi ka matalino, pinilit mo yung katotohanan na sinasabi mo, pero magigimbal yung samahan o yung organisasyon, issue ng kawalan ng discretion. So, para magkaroon ka ng deference, kailangan ang isang Kristiyano ay nagpa-practice ng discretion. At ang isa namang may discretion, dapat marunong ng discernment. At ang isang may discernment, dapat marunong sa sensitivity. Hindi ko lang kasi ang lalayo sa isa't isa eh. Pero nilapit ko na lang muna yung discretion. Kasi sa sensitivity magsisimula yan eh. Ito bang taong to madamdamin? Ito bang taong to mabilis masaktan? Isa yun eh. So, magiging discreet ka sa pakikipag-usap sa kanya. Di ba? Hanggang sa ma-educate siya, ma-feed ang kanyang conscience na maging strong, hanggang sa pwede mo na siyang kausapin sa level na nakakayanan mo na rin. Kaya pag pastor to pastor, iba usapan dyan, matitindi. And I don't want you to hear them na nag-uusap. Kasi baka hindi nyo makain kung ano man yung lalo na kapag mga problema na mga situations na encounter nila sa church. Diba? So, kapag halimbawa, couples fellowship, tapos mag-uusap sila tungkol sa sex, dapat wala dun yung mga hindi dapat na nandun. So, kaya nga, yan yung discretion na ina-apply ng church. Kasi may mga issues na dapat i-address, kagaya niyan. Pero kapag in-address yon, nililimitahan na ito lang dapat ang mga audience para dito sa usapan na ito. At dapat sundin talaga yon. Diba? Hindi ang word of God para sa lahat ng tao. Oo, pero sa ngayon, hindi muna. Yun yung point. Oo, para sa lahat. Pero hindi rin lahat ng nandyan ay ngayon muna kaagad dapat malaman. Right? So nalala ko nga, ang isa daw preaching ni Pastor Jun, ang text niya ay Song of Solomon, tapos pinauwi yung mga young people. So, kasi makakadiscuss siya ng intimate na issue. So, na hindi dapat marinig ng isang bata at baka i-apply sa maling panahon. so yun yung yung pinag-uusapan doon. Any question? Additional insight? Okay, let's have a break.